At dito po tayo sa Romans chapter 8, verse 28. Sandali lamang po tayo. Set up ko lang po yung aking camera. Romans chapter 8, verse 28. Hanggang po sa verse 30, mga kapatid. Sabi po ng Biblia, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He did predestinate, them He also called, and whom He also called, them He also justified, and whom He justified, them He also glorified. Tayo po ay magaling manalangin. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po ngayong araw na ito sa katapatan, kabutihan mo. Tulungan mo nga pa kami, dakilang Ama, at nawa ang iyong dakilang pangalan lamang siyang may taas at mapapurihan. Nawa po ay maipakita po sa amin ang mga katotohanan, Panginoong Diyos namin. Pag-aaralan ngayong gabi. Pagpalaan niyo ang bawat isa, bawat mga kapatid ang narito. At nawa maging pagpapala ang iyong mga salita sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. At sandali lamang po. At gusto kong mamagatan yung ating pag-aaralan ngayong umaga, ngayong gabi, mga kapatid. The graces of our great salvation. Ang mga biyaya ng ating dakilang kaligtasan. Dito po sa ating nabasa ay alam ko po na napaka popular na po sa atin yung mga verses na ito. Ngunit gusto ko pong makita natin ngayong gabi kung ano yung mga biyaya ng mga dakilang kaligtasan po natin na nakasaad dito po sa mga talata ng Biblia na kung saan ay ginamit po yung salitang all things, yung lahat ng mga bagay na siyang nagkakalakip, na gumagawa sa kabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatwid bagay niya o mga tinawag alinsunod sa kanyang layunin. Dito po, unang makita po nating biyaya rito, ang sabi ng verse 29, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. So number one po na makikita po natin ngayong gabi, mga kapatid, ay yung salitang foreknowledge. And that foreknowledge is what we call it the electing grace of God. Kaya alam po natin, mga kapatid, na yung foreknowledge ng Panginoon ang siyang basis ng ating pagkahirang. At yung ating pagkahirang ay
biyaya ng Panginoon. Kaya tinawag po itong electing grace dahil wala pong kabahagi po ang tao. At makikita rin po natin yan sa 1 Peter chapter 1 verse 2 na kung saan nakasaad ang binabanggit ng Biblia patungkol po doon sa paunang kaalaman ng Panginoon. In 1 Peter chapter 1 verse 2, kung titignan po natin yun, elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. So ibig sabihin po niyan, mga kapatid, ay yan po yung biyaya ng Diyos po sa atin kung paano ang Panginoon ay siyang naghirang sa atin, nag-elect sa atin, humirang sa atin, na ayon sa kanyang paunang kaalaman. At yung paghirang ng Diyos sa atin ay walang kahit sinong nagdikta sa Kanya para piliin po tayo. At naniniwala po tayo na yung, kaya tinawag po itong biyaya sapagkat kamay ng Diyos lamang po ang may agda ng paghirang ng Diyos, lalong-lalo na po sa ating eternal na kaligtasan. At alam natin mga kapatid, yung timeline ng ating pagkapili ay makikita natin sa Ephesians chapter 1 verse 2 na kung saan nakasaad po roon yung ating pagkahirang. Ephesians chapter 1 verse 2, sabi niya, grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings. So, mabatid, all spiritual blessings. Hindi po partial blessings, but all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. So the electing grace of God was done before the foundation of the world. What is the purpose? That we should be holy and without blame before Him in love. Tandaan po natin, verse 4, having, kung titingnan po natin yun, hirap po sa atin ay hindi pa po ang sanlibutan. Tayo po'y pinili alinsunod sa kanyang dakilang layunin at sa kanyang dakilang kalooban upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. So nakita po natin dito, mga kapatid, na nung pinili tayo ng Panginoon ay makita natin na ito po ay trabaho ng Ama, na yung ating eternal na kaligtasan ay isa po ito sa tinatawag po nating 5 phases of our salvation, yung 5 antas ng kaligtasan na tinatalakay po natin, na ang tanging ang Ama lamang po ang siyang may plano ng ating pagkahirang. At kung ating titignan yung mga verses doon po sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 and 14. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 and 14. Ganito po yung binabanggit po ng salita ng Diyos. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning
chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth, whereunto he called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. So naalala po natin itong 2 Thessalonians chapter 2, verse 13 and 14. May mga paliwanag po rito na sinasabi ng marami na yung ating pagkahirang daw ay it was done. Naganap lamang po ito. Yung salitang chosen po rito ay we are chosen from the beginning of the gospel. So kung ganun po ang paniniwala po natin, ay magfo-fall po ng tinatawag nating infralapsarianistic or yung before the fall, yung ating pagkahirang ng Diyos sa atin. Kaya ang tawag po dyan, mga kapatid, ay single predestination na sinasabi nila. Ibig sabihin po niyan ay hinayaan muna ng Diyos na ma-fall ang tao, and then pagkatapos po noon, pag nahulog ng tao sa pagkakasala, saka pa lang siya pumili para i-single out yung kanyang mga elect, para doon pa lamang po anong tawag dyan? Doon pa lamang mamimili ang Panginoon pagkatapos ng pagkahulog ng tao. Pero hindi ho tayo naniniwala po dyan. Naniniwala po ako, na before the foundation of the world, ay may mga elect na po doon, predestinated na po roon, at may mga reprobates na po roon, na kung saan ang Diyos ang siyang may agda ng dalawang bagay na ito. Alam ko po, mga kapatid, na napakahirap pa pong paniwalaan yung bagay na yan, dahil alam natin na meat, ito po ay karne pa rin sa mga karamihan, para paniwalaan po yung bagay na yan, sapagkat hindi pa rin maliwanag sa kaisipan ng marami yung katotohanan about sa reprobation. Ano po? By the way, this is just my point of view. Tayo po ay mag-aaral pa ng mas maliwanag na pag-aaral patungkol sa bagay na yan, at naniniwala po ako na ang Diyos ang siyang magbibigay po sa atin ng kaliwanagan patungkol sa mga bagay na yan, sapagkat napakahirap pa pong paniwalaan. So this is according to his own foreknowledge, sabi ng Romans chapter 8 verse 29. And that foreknowledge that is his electing grace. Balik po tayo sa ating text. Romans chapter 8. Nangaral na po ako minsan dito, pero dito ko po nakita yung mga grace ng Panginoon, yung mga biyaya, kumpletong biyaya, mga kapatid, na makikita natin na binabanggit ng Romans 8:28 na ito po yung katuparan ng lahat ng mga bagay. Ito po yung all things na tinatawag po rito. Kaya naniniwala tayo that God worketh all things according to the counsel of His own will. And in verse 29, for whom He did foreknow, the foreknowledge is the electing grace, He also did predestinate. Makita natin yung salitang predestinate. And that grace is, we called it predestinating grace.
That is the predestinating grace. Yung biyaya ng pagtatalaga ng Diyos po sa atin. Doon sa Ephesians chapter 1 verse 5, pinaliwanag po yan, and 6. Ephesians chapter 1 verse 5 and 6. Ganito po yung pagbanggit po niya, mapatid, patungkol sa pagtatalaga ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang biyaya. This is called the predestinating grace. Having predestinated us. Past tense. Yan po ay before the foundation of the world. Hindi po yan after, but before. We are predestinated as unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Yung pagtatalaga sa atin, sa pamanunguna pa, para sa pagkupkop. Pagtatalaga, tayo ay itinalaga para kupkupin, ampunin bilang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo na ayon sa kanyang minagaling na kanyang kalooban. Kaya makikita po natin dito sa punto na ito ay hindi pa lumabas po yung ating pagiging tao. Ngunit yung pagpaplano ng Diyos na ayon sa kanyang dakilang biyaya, nung namatay ang ating Panginoon, natupad yung kapanganakan, namatay ang ating Panginoon, nakita natin kung paano tinupad ng Diyos yung kanyang pangako na kanyang pagkupkup doon sa Galatians chapter 1. Kung hindi po ako nagkamali, dito sa aklat ng Galatians, nakalimutan ko na po yung verse, na makikita natin na kung saan na yung kanyang pagkakatawang tao at siya po ay nasa ilalim ng batas. We are redeemed under the law that we might receive the adoption of sons. So yun po yung layunin po ng predestinating grace, mga batid. Para makita po natin ay kung paano ang Diyos ang siyang nagtalaga ng pag-aampon, pagiging anak, upang may katuparan yung pangako ng Diyos para matupad yung adoption sa Galatians chapter 4. Mga batid, yun po yung aking hinahanap. Kung inyong titignan po yan sa Galatians chapter 4, verse 4, Galatians chapter 4 verse 4, when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law,
to redeem them that were under the law, that we might receive, tingnan niyo po yan, upang matubos niya ang nanga sa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkop sa mga anak, that we might receive the adoption of sons. Ito po yung layunin ng kanyang kamatayan, yung kanyang pagtutubos upang may sukatuparan ang pangako upang matanggap natin ang pagkupkop bilang mga anak ng Diyos. Kaya yung pagtatalaga ng biyaya na ito ay wala po sa ating mga kamay. At naniniwala po ako na isa po ito sa mga biyaya na kung saan na siyang tinatamasa po natin, na-enjoy po natin araw-araw. And then pangatlo, mga batid, na makita po natin dito sa Romans chapter 8. Romans chapter 8. Pasensya na po, medyo sumasabay yung sakit ng ngipin ko po rito. Ano po? Una, the foreknowledge, that is the electing grace. Predestinating grace, to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Moreover, whom He did predestinate, them He also called. At yung mga itinalaga niya ay kaniyang tinawag naman. We are called. Nung tayo tinalaga ng Diyos, tinawag po tayo. At yung pagkatawag na yan, mga kapatid, tinawag po ito ng Biblia na irresistible grace. Isa po yan sa ating doctrines of grace, yung irresistible grace. Nung tayo'y tinawag ng Diyos ay naniniwala po ako na nai-implant na po na sa atin yung bagong puso. Binigyan na tayo ng bagong pandinig. Binigyan na tayo ng pangunawa upang makalakad tayo doon sa mga alituntunin ng Panginoon. At ito po ay trabaho ng Diyos lamang, ng banal na Espiritu Santo in this irresistible grace. Makita po natin yung Titus chapter 3 verse 5 na kung saan ay pinaliwanag po roon sa atin yung pangako ng pagkakaroon ng panibagong buhay, mga batid, at yung ginawa ng banal na Espiritu Santo sa atin. Sabi niya sa verse 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. There is a washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. 1 Peter chapter 2 verse 9. Ang sabi roon, we are a chosen
generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. You are called out of darkness into his marvelous light, which in times past were not a people, but are now the people of God, which hath not obtained mercy, but now have obtained mercy. Kaya makikita natin dito, mga kapatid, yung biyaya ng pagkatawag from darkness into his marvelous light. And that is the irresistible grace of God. And these are graces, mga biyaya na makikita po natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pang-apat na makita po natin, balik tayo sa ating teksto, Romans chapter 8. Romans chapter 8. Verse 29. Verse 30. Moreover, whom he did predestinate, them he also called. And whom he also called, them he also justified. Kita po natin, mga kapatid, yung salitang justified, which is the justifying grace of God. The justifying grace of God. Romans chapter 3 verse 5 to 7, Titus chapter 3, Titus chapter 3. Verse 5 hanggang sa verse 7, not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost, which he shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that being justified by his grace, we have the justifying grace. Yung biyaya ng pagkakaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kaniyang biyaya ay maging takapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. That we should be made heirs according to the hope of eternal life. Na tayo ay takapagmana ayon sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan po, mga kapatid, ay hindi po ito offer. It is the promise. Titus chapter 1 verse 2, in hope of eternal life which God cannot lie, promised before the world began. Romans chapter 3 verse 24. Romans chapter 3 verse 24. Makikita po natin dito that being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Palibhasay, inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Pinaliwanag na po natin nung mga nakaraan yung justifying grace. At balikan na lamang po natin yung preaching ng God's blueprint of our salvation from eternity to eternity. Ano po, pinaliwanag po natin doon yung justifying grace ng Panginoon. At
makikita po natin doon kung gaano kabuti ang Diyos sa atin, sa ating pagpapawalang sala po sa atin, mga kapatid. Galatians chapter 2 verse 16. Isa po sa ating mga scriptural text ng Galatians chapter 2 verse 16. Ganito yung kanyang sinasabi, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law, for by the works of the law shall no flesh be justified. Kaya doon po natin tinalakay noon doon yung sola fide, ano po? Justified by faith. We are not only justified by faith, we are also justified by the works of the law. We are also justified by grace. We are also justified by the blood. Marami po yan, mga kapatid, at pinaliwanag po natin yan doon sa God's blueprint of God from eternity to eternity. And now we are, pinag-usapan po natin ngayon, tinatagal po natin yung justifying grace ng Panginoon sa buhay po natin. Ano po? And then last, mga batid, nating makita ngayong gabi. Romans chapter 8 verse 30. Romans chapter 8 verse 30. Ang sabi niya, moreover, whom he did predestinate, them he also called, and whom he called, them he also justified, and whom he justified, them he also glorified. The last thing na makikita po natin ngayong gabi is our redemptive grace. Redemptive grace. Binanggit po yan doon sa Luke chapter 21 verse 28. Luke 21, 28. Luke chapter 21 verse 28. Ang sabi niya, and when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Tatapwat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo, sabagat malapit na ang pagkatubos ninyo. Ano itong redemption na tinatawag rito? Ano yung pagtutubos na tinutukoy rito? Hindi ito po yung pagtutubos doon sa ginawa ni Kristo sa krus, sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Ang tinutukoy na redemption dito, o yung redemptive grace, ay patungkol po ito doon sa ating glorification. Patungkol po ito doon sa ating glorified body. Patungkol po ito doon sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, na kung saan ay He will gather the elect from the four winds of the sea, of the earth. Makita natin yung talata sa Matthew chapter 24 verse 29 to 31. Matthew 24, 29 to 31. Hindi po ito phenomenon na mangyayari, kundi ito po ay pangako ng Diyos na mangyayari. Sabi niya sa verse 29, immediately after the tribulation of those days, pansinin po ninyo, pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon,
shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heaven shall be shaken. Verse 30, and then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. And that is after the tribulation of those days. Babalik ang anak ng tao, the Son of Man, shall appear in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Ano mangyayari? Verse 31. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Meron pong sign, merong palatandaan, he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of the heaven to the other. At itong trumpet na ito, sinabi rin po ito ni Apostol Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 50 to 58. Pero bago po yan, binanggit niya yung 1 Thessalonians chapter 5 verse 15 to 18. 1 Thessalonians chapter 5 verse 15 to 18. First Thessalonians chapter 4 po pala, I'm sorry. Kaya ang sabi niya doon sa verse 15, for this we say unto you by the word of the Lord. Sabagkat sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon. Paul was trying to comfort the Thessalonian church. Sabi niya that we which are alive and remain unto the coming of the Lord, maliwanag po yan, yung pagdating ng ating Panginoon shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, and with the voice of the archangel, and with the trump of God. Ginamit ulit yung trump of God, ginamit ulit yung archangel, and the dead in Christ shall rise first. What will happen? Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Ang mangyayari dito, we are reunited again in Christ. Hindi ho natin ginagamit yung salitang rapture. Dito, at subagat alam natin na yan ay popularized by John Darby himself. At hindi po natin theology po yan. Alam natin yung history ng rapture. Hindi na po natin ipapaliwanag yung bagay na yan. At yung kaganapan, mga kapatid, ay after the tribulation of those days, the trumpet shall sound, the Son of Man is coming to gather the elect from the four winds of the earth. At binanggit uli ito ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15
verse 50, yung pagtutubos sa atin ng Panginoon sa kanyang pagdating. Kaya makita po natin dito yung nature ng pagtutubos. Kaya dun sa verse 15, sabi niya, "Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit incorruption." Na yung katawan na ito ay hindi po magmamana ng kasiraan, kundi ito po ay magmamana ng walang kasiraan. Sa verse 51, sinabi niya yung nature, yung kalikasan ng pagbabago ng katawan na ito, o yung kalikasan na kung saan tayo po ay babaguhin, tayo ay tutubusin. Tinawag po itong mystery, ito isang hiwaga. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Na tayong lahat ay hindi natutulog, ngunit tayong lahat ay babaguin. Verse 52, "In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump," sa huling pakakat, hindi first trump, but the last trump, "for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed." Nang mga patay ay mga bubuhay at maguli na walang kasiraan, at tayo ay baguhin. Mga kapatid, ito yung sinasabi ni Apostol Pedro na lively hope that we have in Christ, yung ating buhay na pag-asa na tayo ay magkakaroon ng katawan na walang kasiraan at tayo ay babaguhin. Kaya tinawag po itong redemptive grace. This is the last salvation na ating hihintayin, mga kapatid. At mangyayari lamang po ito pagdating ng ating Panginoon Kristo. Kaya sa panahon natin ngayon, hindi ho natin kailangang magpa-implant ng microchip para ang tao ay pwedeng magkaroon ng artificial intelligence. Hindi ho yan yung pag-asa po natin. Verse 53, "This corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality." Ito po yung nature, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Verse 54, "So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory." Na nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Kaya mga kapatid, ito po yung dakilang pag-asa na siyang ating inaantay. Ito yung whole package ng grace, ng biyaya, na dapat po nating makita, malaman. "O death, where is thy sting?" Sabi niya, "O grave, where is thy victory?" Wala nang kapangyarihan pa ang kamatayan, mga kapatid. Wala nang tibo ang kamatayan sa buhay po natin. "The sting of death is sin, and the strength of sin is the law." Verse 57, "But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ." Ito po at salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kaya po tayo may pagtatagumpay sa ating Panginoon Kristo, sapagkat
tayo ay ibinigay ng Ama kay Kristo para tayo ay tubusin at para tayo ay selyuhan ng banal na Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, ito yung mga biyaya nating nakita sa Romans chapter 8 verse 28 down to 30. Kaya, and we know all things, hindi kulang yung ginawa ng Diyos sa buhay po natin. We know that all things work together for good. Na nalalaman natin ng lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa kabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatuwid bagay niya o mga tinawag alinsunod sa kanyang layunin. Verse 29, for did he foreknow the electing grace? He also did predestinate. Sabi po ng Biblia, predestinating grace. And then he also called irresistible grace. Then he also called, he justified, justifying grace. And then he glorified. And that is our redemptive grace. Kaya as we conclude this message, doon sa sinasabi ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, 58, babatid. Kaya ito yung dahilan kung bakit tayo, mga minamahal, sabi niya sa verse 58, therefore, my beloved brethren, be steadfast. Ito yung dahilan na dapat tayo maging steadfast, tayo maging matatag, unmovable. Huwag nawa tayong makilos ng mga problema, mga pinagdadaanan natin sa buhay. Always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Na tayo ay maging matatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kaya hindi ho mawala ng kabuluhan yung ating paglilingkod sa Panginoon sapagkat ibinigay na sa atin ng lahat. Lalo na, paano mga kapatid, ang pagtatagumpay na ito. Kaya salamat sa Diyos sa kanyang mga dakilang biyaya. And these are 5 graces of our great salvation, mga kapatid, na ipinakita sa atin ng salita ng Diyos ngayong gabi. Magandang gabi po at pagpalain po tayo ng Panginoon.